Samantala makasama po natin si Major Ray Balido, tagapagsalita po ng NDRRMC. Magandang hapon po, Major. Magandang hapon sa iyo, Jiggy, at magandang hapon sa ating mga kababayan na nanonood ngayon. Apo. Sa ngayon po, Major, kumusta po yung sitwasyon dito po sa mga apektado ng pagbaha at pagulan? Ganun pa rin, tuloy-tuloy pa rin itong nararanasang pag-uulan at pagbabaha. Kani-kanina lamang nakausap natin si Regional Director ng OCD-11, Davao. Galing nga siya dyan sa Davao Oriental. Base sa kanyang ulat sa atin kanina, hindi man nararanasan yung ulan sa baba, yung tubig ulan galing sa taas. Galing sa bundok. Yun ang pababa, yun ang nakaka-apekto sa mga kababayan natin. Opo, parang lumalabas dito sa reports talaga na halos yung mga bayan na tinamaan ng Pablo, siya rin nakakaranas ngayon ng pagbaha. Tama ka, Jiggy. Itong bayan nga ng Katiil, Buston at saka Baganga ay nakita naman natin sa ulat kanina yung isang tulay na siyang nag-uugnay galing Mati, Davao Oriental ay naputol na naman, nasira siyang dahilan ngayon para ma-isolate itong mga lugar. At din naman sa Compostela Valley, itong Moncayo, Montevista, even Baganga ay nakakaranas na naman ng pagbabaha. At yung tulay na yun talagang napaka-crucial kasi marami pa talagang bayan yung dadaanan nun Kumbaga yung nagdudugtong dun sa yung dinudugtong ng tulay na yun. Exactly, yung sinasabi ko sa Jiggy na yung bayan na yun, yung tatlong bayan na yun na dati nang na-isolate nung panahon ni Pablo or nung rumagasa si Pablo. Isolated ngayon ulit dahil yung kabilang daanan, yung mayroon pang ibang daanan from Bislig and Compostela Valley ay puno rin or na putol din dahil sa landslides. Sa ngayon paano, meron bang rescue operation o relief operation na pinaplano yung inyong tanggapan o ibang mga agency? Yes, meron, Jiggy. Pangungunahan yan ng ating mga local forces sa baba, yung ating armed forces, PNP, at saka yung ating DPWH na siyang maglilinis or magki-clear sa mga kakalsadahan na nasarahan o nagsara pansamantala dahil dito sa mga landslides. At doon naman sa mga kababayan pa rin natin na nakita naman doon sa ulat, yung maabot na hanggang bubong, ay yung rescue operations ay sinasagawa na rin. At iyang tubig na yan, siguradong bababayan ng Agusan, bababa ng Butuan, yun ang direksyon yan Hanggang kung mapupuno yung marshland, yun ang magiging problema nila doon. Tama ka. Kaya nga yung ibang mas mabababang lugar Agusan Marsh, yung Agusan Marsh kung mapupuno yun. That's why yung pati yung Butuan ay nakakaranas din ng pagbaba at nagdeklara nga ito ng state of calamity. So, sa ngayon ano po ang aasahan ng publiko o ng mga residente po dyan para sa panig po, mula sa panig ng pamahalaan? Panig ng pamahalaan. Nandyan na yung ating ahensya. Mula pa nung magbigay ng babala or advisory ang Pag-asa, tayo ng nagbigay din ng babala sa ating mga regional at saka local RMCs. Kaya naman sagawa ng preemptive evacuation, bagamat may mga mangilan-ngilan pa rin talagang naiwan or nasalanta or nasawi dahil dito sa mga pagbaba at paglandslide. Maraming salamat po, sir. Si Major Ray Balido, tagapagsalita po ng NDRRMC.